Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isang masakit na katotohanan o karanasan natin mga tao ay yung gumagawa naman tayo ng mabuti, pero meron mga iba, ginagawan tayo ng masama. Tapat ka namang asawa, pero nakukuha pa ng mister mong lokohin ka. Mabuti ka naman nagtatrabaho, pero bakit puno ka pa rin ng utang? Ikaw ay nag-exercise, healthy living ka. Ikaw pang mataas na blood sugar. Nalaman mo, may cancer ka. Wala ka naman ginagrabyadong tao. Pero bakit sunod-sunod ang mga pagsubok o krus mo sa buhay? Kasi kapatid, ang sinusundan natin ay si Kristo, isang mabuting Diyos. Pero siya ay inayawan ng maraming tao. Kahit naman ang mga propeta, pinatay kahit na sila ay naging tinig ng Diyos. Pero kapatid, kung palagi nating titignan yung ating mga hirap at sakit, lalong bibigat ang ating karanasan. Kung titigil tayong umasa at kumapit sa Diyos, mawawalan tayo ng kapayapaan. Kaya naman sa banal na misang ito, habang tayo'y nagdarasal, naway ang katawan at dugo ni Kristo muling magpalakas sa atin, para magpatuloy dahil pagkatapos ng lahat ng pagsubok, meron naman naghihintay buhay at buhay na walang hanggan. Para tayo'y makita muli, karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos sa mga nagawa din nating kasalanan sa ating mga kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pamalagian mo ang iyong sambayanan sa pagkabatid tuwina sa paggawa ng kabutihan. At patatagin mo kami sa kasalukuyan upang kami makapagkamit ng kaloob mong buhat sa kaitaasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ang sabi ng mga tao, iligpit na natin si Jeremias.
May mga saserdote namang magtuturo sa atin, mga pantas na magpapayo, at mga propetang magpapahayag ng salita ng Diyos. Isakdal natin siya at huwag na nating pakinggan ang mga sinasabi niya. Kaya't nanalangin si Jeremias, Panginoon, pakinggan mo ang aking dalangin. Patid mo ang binabalak ng mga kaaway ko. Ang kabayaran ba ng kabutihan ay kasamaan? Ano't naghanda sila ng hukay upang ako'y mabitag? Natatandaan mo kung paano ko sila idinalangin sa iyo upang huwag mong ipalasap sa kanila ang iyong puot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y yung sagipin. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. O aking patnubay, ako ay iligtas sa patibong nila at umang nabitag. Buhay ko'y nabilin sa iyong mga kamay. Ang pagliligtas mo sa aking pakamtan. Ikaw ang aming Diyos na tapat at tunay. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. May mga bulungan akong naririnig mula sa kaaway sa aking paligid. Sa kanilang balak, ako'y nanginginig. Ang binabalangkas, ako ay iligpit. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ngunit, Panginoon, ang aking tiwala ay nasa sa iyo, Diyos na dakila. Sa iyong kalinga, umaasa ako, laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo, at sa umuusig na sinumang tao. Pag-ibig mo'y walang maliw, kaya't ako'y iyong sagipin. Ang sabi ng poong mahal, sa daigdig ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparam. At sa aki mabubuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nang nasa daan na si Jesus patungo Jerusalem, binukod niya ang 12. Sabi niya sa kanila, aakyat tayo sa Jerusalem. Doon ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba ang anak ng tao. Hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain, hahagupitin at ipapako sa krus. Ngunit muli siyang bubuhayin sa 3 araw. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkalob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa.
Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, makakainom ba kayo sa kopa ng hirap ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopa ng hirap ko ay iinumin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong makakaupo sa aking kanan o sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Na marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay nagahari-hari sa kanila. At ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat na umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Minsan daw po merong isang kwento tungkol po sa isang kambing. Kumakain po ito ng damo nasa taas ng bundok. Tahimik lang siya doon, ligtas, payapa, tuwang-tuwa na kumakain ng damo. Nakita daw po siya ng isang asong lobo. A wolf saw the goat on top of that mountain. Pero hindi daw po makaakyat itong asong lobo dahil matarik na yung bundok. Kaya sumigaw daw po itong asong lobo. Sabi niya, kaibigang kambing, bumaba ka naman dyan. Dito ka na lang sa kapatagan. Kasi mas maraming damo dito. Mas masarap, mas matamis, mas marami kang makakain. Halika na, baba ka na. Sumagot naman daw po yung kambing. Sabi niya, salamat. Pero pinapababa mo ako hindi para ako'y pakainin. Pinapababa mo ako para kainin mo ako. Matalinong kambing. Ang tanong, ikaw ba, matalino ka rin ba? Mga kapatid, mag-ingat po kayo. Kasi sa buhay na ito, maraming mga taong hahatak sa'yo pababa. Minsan, binababa ka ng ibang tao sa ugali nila. Di po ba? Kapag masama ang ugali ng ibang tao, pwede mong piliin na huwag kang maging kamuka nila. Amen? Pero yan ang malungkot na kwento. Minsan, kala mo kaibigan, kaaway pala. Kala mo tapat, taksil pala. Akala mo totoo, sinungaling pala. Hindi lahat na nag-aanyaya sa iyo ay may mabuting intensyon. At ito po ang unang pagkakamali madalas palagi nating ginagawa. Kapag may naninira sa atin, kapag merong taong nakasakit sa atin, agad nagagalit tayo. Amen? O kaya naman, kapag merong nangyayaring masama sa atin, hindi natin kontrol ang sitwasyon, agad umiinit ang ating mga ulo. Pero tandaan niyo po ito mga kapatid, don't lose your cool when things go out of control. Because the moment you become angry is the moment you will lose control of yourself. Amen? Kapag nagalit ka, hindi ka matinong mag-isip. At kapag malabo na ang iyong isip, madali kang magkamali. Madali kang matatalo. At agad kang masasaktan. Kaya mag-ingat po kayo. Kapag galit ka, hindi tuwid ang iyong pag-iisip. At kapag baluktot ang iyong isip, siguradong baluktot din ang iyong mga desisyon.
Amen? Tingnan po natin si Propeta Jeremiah. Sa unang pagbasa, balikan niyo po. Narinig niya, pinagpaplanuhan daw siyang patayin o iligpit ng mga tao. Sinisiraan siya, pinagtutulungan siya, gusto siyang patahimikin. Pero imbis na magalit itong propeta, imbis na gumanti siya, imbis na makipag-away siya sa mga taong ito, anong ginawa niya? Nagdasal siya. Kinausap daw niya ang Diyos. Hindi niya tinago yung sakit ng loob niya. Hindi niya kinimkim yung galit sa puso niya. Hindi niya binuhos yung kanyang hinanakit sa mga tao. Pero inalay niya sa Diyos lahat ng kanyang masamang nararamdaman. Mga kapatid, kapag nasasaktan tayo, magandang itanong, kanino ba tayo lumalapit? Sa barkada, sa cellphone, agad kang nakikipagchismisan, o baka naman huli mong sinasabi sa Diyos. My dear friends, if you want a blessed and a peaceful life, train yourself to pray. And what is prayer? It is not only talking and talking to God, but it is allowing God to talk to you. In times of crisis, may your first action be to pray. In times of confusion, criticism, conflict, please open your hearts to the Lord. Tandaan niyo po, magdasal bago ka magsalita. Ialay mo muna sa Diyos bago ka gumanti. Manalangin ka bago ka magdesisyon. Pray first, panic later. Ibuhos mo lahat sa Diyos, huwag kang magtitira ng sama ng loob bago ka humarap sa ibang tao. Because remember, reactions bring regret, but prayer brings peace. Amen? Si Propeta Jeremiah, hindi po siya naging bitter. Pinili niyang maging better. Ginawa niyang panalangin ang kanyang sugat. Mga kapatid, sakit man ang iyong nararamdaman, yan ang gawin mong panggatong ng iyong pananalangin sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, kung gusto mong maging payapa ang iyong kaluluwa, ang unang kailangan mong gawin kapag ikaw ay may problema, lumuhod ka kaysa sa sumigaw ka. Amen? When you pray first, God fights for you. At kapag ang Diyos ang lumalaban na para sa iyo, kahit na marami kang kalaban, mananatili kang payapa, mananatili kang masaya. Amen? Sa Ebanghelyo, narinig po natin sinabi ni Jesus, ang kanyang magiging paghihirap. Tinuro daw ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, siya po ay huhulihin, siya'y pahihirapan, siya'y papatayin. Tingnan nyo, Diyos na yan ha. Gumagawa na ng mabuti, tumutulong na, nagliligtas. Pero siya pa rin ay ginagawa ng masama. Kapag kayang tao na may pagkukulang, expect also to experience bad things in your life. Pero kahit na alam ng Panginoon yung mangyayari sa Kanya, alam niya yung sakit. Ano yung naging tugon ng ating Panginoon? Hindi po siya nagplano kung paano maghiganti. Hindi po siya naghanap ng kapangyarihan para ipahiya yung mga tao na makakasakit sa Kanya. Kahit na alam niya yung paparating na panganib. Tingnan yung ginawa ng ating Panginoon. Nagbigay pa rin siya ng pag-asa. Sabi niya, pagkatapos ng 3 araw, pagkatapos niyang mamatay, muli daw siyang mabubuhay. Mga kapatid, sa gitna ng gulo, ng hirap, ng krisis, isa lang po ang magpapalakas sa atin. Wala nang iba kung hindi ang pag-asa. Amen? Kasi kung wala ng pag-asa, ano pang dahilan para mabuhay? Wala nang saysay para magpatuloy. Di po ba? Mag-aaral ka pa ba kung wala namang pag-asa na pumasa ka? Di ba? Hindi na. Magtatrabaho ka pa rin ba
Kung wala namang pag-asa na susweldohan ka, hindi na. Magpapagamot ka pa rin ba? Pupunta ka pa rin ba sa ospital, sa doktor? Kung sasabihan ka, wala na, wala nang chance na gumaling ka, hindi na rin. Di po ba? Kakausapin mo pa ba yung asawa mo? Kung talagang wala nang pag-asa na magbago siya, hindi na rin po. Hindi tayo magpapatuloy kung walang pag-asa. Kapag nawalan tayo ng pag-asa, unti-unti namamatay ang ating puso. Pero ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, napakalinaw. Sinasabi niya, oo, may pagkabagsak, pero may pagbangon. Oo, may krus, pero merong muling pagkabuhay. Oo, may luha, pero may ngiti pagkatapos. Oo, may gabi, pero meron pa ring umaga. Mga kapatid, huwag nating kalimutan. Ang Diyos na ating sinasamba ay ang Diyos na buhay at muling nabuhay. Ang Diyos na ating sinusundan, nagwagi sa kamatayan. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa atin kung tayo'y nagtitiwala sa Panginoong Hesukristo na nagwagi sa kamatayan. Ang problema mo ngayon, kapatid, hindi yan ang iyong katapusan. Ang sakit mo ngayon, hindi yan ang huling kabanata mo. Ang pagkakamali mo, hindi yan ang tuldok ng iyong karanasan. Ang paninira nila sa iyo, hindi yan kahihiyan. May ikatlong araw ang Diyos na binibigay niya sa bawat isa sa ating minamahal niya. Baka ngayon, Biyernes Santo ka. Baka ngayon, nasa dilim ka pa. Baka ngayon, parang nakalibing ka sa iyong napakaraming problema. Pero kapatid, maghintay ka lang. Magtiyaga ka, manalig ka, magtiwala ka sa Diyos. Dahil kapag ang Diyos ang may hawak ng kwento mo, ng buhay mo, walang permanenteng libingan. Amen? Kaya tandaan niyo po, huwag mong susukuan ang buhay dahil meron kang isang Diyos na hindi sumusuko para sa iyo. Kaya sa banal na misa pong ito, magdasal tayo. Una, kapag binababa tayo ng iba, manatili po tayo. Magpakumbaba. Huwag kang magwawala. Ipaubaya mo lang lahat sa Diyos. At kapag dumadaan tayo sa mga iba't ibang hirap at pagsubok ng buhay, kapatid, manatili kang umasa. Dahil ang buhay ay hindi natatapos sa sakit. Ang buhay ay natatapos sa ligaya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin habang sinasaisip natin ang mga salita ni Jesus. Ang pinakadakila ay yaong naglilingkod. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban tayo ng tunay na diwa ng paglilingkod sa lahat ng tao. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod, kumilos ng may malasakit na katulad ng ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway gamitin ang kanilang kapangyarihan para sa ikabubuti ng mga mamamayan at iwasan ang alitan at kawalan ng tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang maunawaan na sa mata ng Diyos, hindi sinusukat ang tagumpay sa pamamagitan ng mga pamantayan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming paglingkuran ng isa't isa sa pamagitan ng pagtulad sa iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa amin.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mong aming inihahain ngayon upang ang pagpapalitan ng kaloob mo at ng aming handog ay magdulot sa amin ng kapatawaran sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat ng aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inubot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat dito at kanin. Itong aking katawan
na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, niloob mo kami magsalo-salo sa piging na muling pagkabuhay ng anak mo. Ito naway aming pakinabangan sa pagkakamit namin ng walang maliw na kaligtasan.
sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, mag-ingat po kayo dahil kahit na anong gawin nyo, merong maninira ng ating kapayapaan. Dahil ang masama, gusto niya, manatili tayo sa gulo. Kapag walang kapayapaan sa iyong puso, madalas diyan ka hinihila ng masama para ikaw ay makagawa ng kasalanan. Pero pag payapa ka, wala kang dahilan para piliin magkamali, ang magkasala, at ang lumayo sa Diyos. Kung nasisira man ang ating tuwa at kapayapaan, anong kailangan nating gawin? Iwasan natin ang magalit. Huwag nating itanim sa ating puso ang inis. Pero ano man ang ating nararamdaman, alay mo sa Diyos. By praying, talking to God, that is the most healthy way to transform our bad feelings. Gayahin natin si Prophet Jeremiah. At sa pamamagitan din ng pananalangin, diyan nabubuhayan tayo ng pag-asa. Kapag hirap na hirap ka, pag malapit ka ng sumuko, tanungin mong iyong sarili, ano ba ang inaasahan mo pa? Kung nalilito ka, tanong mo sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos siyang magsindi ng pag-asa sa iyong puso. Because without hope, there is no reason to continue. Kung walang pag-asa, walang dahilan para mabuhay at magpatuloy. Anong inaasahan mo pa rin sa gitna ng iyong mga pagsubok at problema? Magandang pagmunihan po yan. Magandang itanong sa ating sarili, o kung hindi naman, magandang itanong sa Diyos. Ano pa ba ang inaasahan ko, Panginoon? Ipakita mo, sabihin mo, itanim mo sa aking puso, para ang pag-asang yan ang magpalakas sa akin para malampasan ko anuman ang mga kalbaryo ng aking buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.